At makakausap po natin ngayon, Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Representative Sendanya, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Magandang gabi sa inyong lahat. Congressman, mukhang after the 4th SONA pa. Sa July, mag-uumpisa po ang impeachment trial ayon kay Senate President Chis Escudero. Ano ho ang inyong reaksyon dito? Siyempre, dismayado kami na nasa first impeachment complaint na noong pang December 2 nag-file sa mababang kapulungan. So kaya paulit-ulit namin tinatanong mula sa House hanggang ngayon sa Senado, anong petsa na? At kausap natin yung mga kasama natin na citizen complainants. Ang sabi nila, dapat agaran na itong impeachment trial. Kasi yan naman yung nakasaad sa ating konstitusyon, pagtanggap ng Senado, dapat ay magsimula na ito forthwith. Tapos bawat araw na nade-delay ang impeachment trial, bawat araw na nananatili sa pwesto at nagpapatuloy yung pang-aabuso sa kapangyarihan ni VP Sara Duterte. Congressman, nagkulang ho kaya ang mga miyembro ng House of Representatives? Kayo na po nagsabi, hindi ho ba? Ang first impeachment case that was filed was December 2. Yung pangalawa po, December 4. Yung pangatlo po, December 19 ho ata, kung di ako nagkakamali, ano po. Tapos itong huli, itong 4th, ay itong February. So, ang sabi po ni Senate President Chis Escudero, meron kayong 2 buwan. Siyempre, tatanggalin ko na po kayo dun sa usapan kasi kayo po yung una nag-file, ano po, nag-endorse, December 2. Pero nagtagal kasi ng 2 buwan ng mga congressman at congresswomen, ano po. Tapos sila daw ay gusto sa 2 oras ay pag-usapan na ito at umpisahan na ito. Sa totoo lang, Pinky, hindi naman nagkulang yung mga citizen complainants at kami na mga endorsers na kulitin, mag-follow up at tiyakin na maaksyonan agad ng House of Reps yung ating impeachment complaint. Pero sa dulo kasi, pag binaling ulit doon sa Kongreso yung sinasabi ni Senate President Chis Escudero, para at this point, dahil nasa kanila na yung bola, excuses na lang ang lahat ng ito. Hindi ho kayo naniniwala o hindi nyo po tanggap yung kanyang mga sinasabing rason such as dapat nag-umpisa ito sa Senado bago po sila mag-adjourn. Dapat po nag-umpisa ito sa Senado na update ang rules, na pag-usapan po bago po mag-adjourn noong last Wednesday. Kasama ko yung mga private complainants from the first impeachment complaint na inip tayo doon sa proseso na pinagdaanan sa House of Representatives. Pero tulad nga nung sabi ko kanina, at this point, the ball is in the Senate's hands at dapat gampanan nila yung kanilang constitutional mandate and duty. Yun pong ugong-ugong na money changed hands sa impeachment, narinig niyo ho ba ito? Ayan, alam mo Pinky, bago pa lang ako sa Congress, 4 months pa lang ako nakaupo since na-swear-in tayo. I can only speak for myself and Akbayan. Wala sa ating inoffer na pera o kabayaran at kung meron man hindi natin tatanggapin kasi hindi nabibili ang prinsipyo ng Akbayan na meron ng higit 2 dekadang track record sa House of Representatives. At sa totoo lang, alam ko na money change hands doon sa OVP at saka sa DepEd at kay Mary Grace Piatos. Nagkausap na ho ba kayo? Nagkaroon ho ba kayo ng pagkakataon dahil dun sa nangyari ding kontrobersya sa pagitan ninyo at ni Senator Bato de la Rosa, sir? Wala pa akong chance na makausap si Senator Bato. Nabasa ko lang sa news at sa social media yung apology niya. Sana ay panindigan niya, sana ay mag-sorry din siya sa mga survivors ng stroke at mga may kapansanan na tulad ko ay niwi at tabingi ang muka. Nagulat ho ba kayo at nasabi niya yun tungkol sa inyo? Well, sanay naman na ako na yung mga trolls, yung mga bashers, lagi nire-raise yung aking physical condition. Pero ang nagulat ako nang galing ito sa isang kapwa natin legislator at galing pa sa Senado. Mm-hmm. So tanggap niyo po yung kanyang pag-apologize, ni ho ba? Yes, tanggap natin at sana panindigan niya. Maraming salamat. Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.